si mama yung pinagdudahan. Pinagdudahan si mama. Maayong buntag mga maninay. Laing adlaw na pod. So karon magadto daay ko didto sa sapa kay nagpaipo si Lola Mina nya mangayo ko og lukay sa lubi kay himuon og silhig. Tuwa na day si Papa, naguna na si Papa. Kay naana po'y project ang mga bata nga panapasa nga silhig. Nya ting bakasyon ng mga maninay, ting singil na sa mga project. O ni karon paingon tag sapa kay mag bagos og silhig. Wala na, init na, nawala na siguro ang bagyo. Si Papa mo gipatanaw-tanaw ni Mama sa nag-ipo og lubi kay need gid bantayan mga maninay, ilabi na og lubi na hisgutan kay naapoy uban mga manakaay nga mangharbisay nga musakay pod sa panahon ug walay mo bantay. Mo nang dili kumpiyansaan kay nabiktima na manggod si Mama. Kay kaniadto si Mama ug magpasaka si Lola og kanang lubi, dili niya gabantayan ba mo ihap. So ilista lang niya kung pilay istorya sa nag-ihap or nagsaka. Karon nahibong ang akong Lola kay dako kayo ang na-harvest, unya gamay ra og timbang. Mautong ang nahitabo mga maninay. So kani akong mama dili ni siya parsero diri sa lubi. Ginatawag lang ni siya sa akong Lola kung panahon nga magpa saka na sa iyang kalubian. Kay sa una ang gabantay gid ana nga lubi sa wala pa na gibaligya, sa wala pa na napalit pod sa ayaan sa kong mama, ang akong lulo mo'y gabantay ana parsero unya. Kay wala naman lagi akong lulo nya gibaligya na pod, so wala na pabantay sa nakapalit nga bag-ong ayaan nila ni Mama. Kay dool ra man pod ani sa amoa naman po'y makatanaw-tanaw. Pero ang diri sa sapa, ang nahitabo ani sa una diri sa sapa kay ang akong uyuan dani mo'y nagatiman. Ang tag-iya ana po dani sa sapa kaning nait o lagi sa sapa is kaning saningan igsuon pod sa akong lulo nga antik. So ang akong lulo nga ang akong angkol nga nagatiman ana sa una, nag-ipon sa ilaha sa mga antik, mo'y nagatiman sa yuta dayon gipang tanuman niya, tinaniman niya lahat ng niyog, kahoy, prutas, lansunis, ang dami niyang tinanim. Tapos syempre siya yung kasama ng mga matanda, siya yung nag-aalaga sa lupa ng matanda. Ngayon yung anak ng kapatid ni Lulo is may pagkaano din sila, may pagkagahaman din. Ang nangyari nung nagkasakit na yung mga matanda, syempre magkakapatid sila, so sinusuportahan nila yung matanda. Ngayon yung pagbibigay pala nila doon sa matanda is may kapalit pala yon. So pagkawala ng matanda, ang nangyari is sinabi na naisangla daw ng matanda yung lupa sa kanila, which is hindi naman yan totoo kasi buhay pa sila, di ba? Bakit nila isasangla? Wala silang pagkunan ng pangkonsumo, yun lang. So ano yon, kumbaga uneducated yun sila, kanang walang pinag-aralan ba. So pwede lang pagbisita nila, siguro din nila ginawa yung pagtamark. Di namin kasi
Ako din nung nag-asawa ko, wala na ako sa ano, wala na ako dito. Dati nung ano pa ako, elementary pa ako, doon ako natutulog kasama ng mga matatanda kasi dalawa sila antik na lula ko, kapatid ni lolo. Tapos nung nag-graduate ako ng high school, hindi na ako nakatambay-tambay dun sa kanila. So doon na nagkasakit yung matanda, syempre palitan na sila ng magbibigay ng pagkain. So ang ginawa nung anak ng kapatid nila lula, nila ni auntie yung tawag namin doon kasi yun ang kasanayan namin eh. Kumbaga sinusunod namin kung ano yung tinatawag ng mga mas matatanda sa amin ba, ginagaya namin. So ang nangyari, nagkagulo nung mamatay na yung ano kasi bakit may sangla na nangyayari na hindi alam ng mga kapatid. Syempre mag-react yung tiyuhin ko kasi yung mga tinanim niya ayaw siya bayaran. Samantalang lahat ng niyog dyan sa sapa dyan is tanim niya. Kahit na yung mga prutas, mga kahoy, mga germelina, mga mahogani, tanim niya. Ayaw siyang bayaran sa mga tinanim niya na puno. So syempre nagano siya, lumaban siya. Tapos nagkagulo, ayaw pa rin silang bayaran. So ang ginawa, bininta nila kasi ginugulo sila ng uncle ko kasi hinihingi niya yung ano niya, bayad dun sa mga tanim niya. Ayaw magbayad yung pinsan nila. Ang ginawa, bininta. So ngayon, hindi naman pwedeng ibinta yun sa ibang tao. Kaya ang bumili, yung pinsan lang din nila. So ang ginawa ng pinsan nila, pag-ibayaran si uncle pa, no? Oh, yung nakabili na dun sa lupa, yun na yung nagbayad para hindi na magulo. Hindi na magkagulo pa ba. So binayaran kasi kung binayaran lang naman si uncle, hindi yan aabot na magsumbungan sila. Kasi gahaman din kasi yung ibang pinsan nila na wala, mga matataas na ano din, mga may kaya din kaso lang sobra yung mga ugali. Kumbaga parang inaapak-apakan yung mga ano ba, yung mga pinsan nila na walang ikabuga. May mga tao talaga ganyan, mga maninay. Kaya kailangan talaga pag may mga tanim or parsero ka, may mga kasulatan talaga para pagdating ng panahon, kung bintahan na yung pag-usapan, dyan talaga nagkakagulo yung mga dyan na nakiki ano yung mga kamag-anak na wala namang mga ambag. Ganun. So ang nangyari ngayon, itong si mama, so wala na si lolo, naibinta na to yung lupa, hindi na pinabantayan. Kumbaga wala nang parsero maliban kay mama na hinahire or kinukuha ni lula pag nagharvestan na ng niyog. So tagabantay si mama. So may mga panahon na si mama pag nagbilang wala si mama, lalo na pag may tiwala ka sa mga tao, siyempre hahayaan mo na yun, which is hindi, mali pala yun mga maninay. Dapat na kahit na kilala mo yung tao, kailangan talaga na bantayan. Kasi yung iba doon sumasalakay or nagaano ng pagkakataon na makaano sila, kumbaga ano sila ng malaki ba, makasahod sila ng malaki. Di ko alam kung magkano yung pila gani ilang sweldo nani pa, pila gani ilang sweldo per kuan, ha? Wala kabalo si papa kung pila ang ilahang bahina, kumbaga kanang sweldo, wala si papa nakabalo.
So, pana kay sa sanggot ana? Ang bebe. 5 kabuk ni sila nag-ipo. And then pa iba-iba din kasi yung mga nag-harvest ng niyog. Nagsasaka ng niyog. Pag busy yung mga taga dito sa amin, taga Mapua yung hinahire, kung saan na pwede makakuha ng magsaka ng niyog. Kumbaga mag-harvest na kuan, mag-harvest og lubi. Munang di pod usahay may bala ng panahon nga naapoy mga may mga kuan din na ay mga tao nga kuan ba mapahimuslanon. Di biya pod sa lalim ang manakaay og lubi mga maninay, kay delikado, buhis buhay pod na ilang trabaho. Buhis buhay ang ilang trabaho tungod sa ang uban lubi okay lang og mugbo pa sa kaon. Namong ko uban nga habog na kay mga karaan nga mga lubi. Tagas na kay sa nga tanan. Nang hadlok kay sa nga tanan labi na og uwana mag-ipo. Grabe kahadlok. Ari ko maglili ta diri sa sapa. Kani nag-ipo karon is taga-amua lang. Kay adtura ni silang ni aging adlaw nag-ipo, duha ra sila dari sa patag. Tung nag-uwana og kusog. Nag-ipo gihapon sila, duha ka buk sila. Unya pagka dango gid ay mga maninay. Wala sila mag-continue og ipo dire sa sapa kay lisod pod kay sa nga tanan nga mag-ipo sila nga ulana dangog, maglisod sila og saka sa lubi kay ila ra mang pasanon ang lubi paingon dire sa taas kay dili man ni ama agian og sakyanan, maliban na lang kung himuan gid siya og agianan diha paingon nga makasulod ang sakyanan. Na ilang mga tsinilas og ipambilin gani na diha kay dangog. Nara dire ang ilang mga balon sa taas. Unya tuan na sila didto sa sapa nagsaka. So ang nahitabo karon mga maninay, si mama man lagi ang kuhaon sa akong lula inig mag-harvest na. So night time nga wala magtan-aw si mama ba or wala mag-ihap si mama og apil pag counting na sa lubi. So ang nahitabo karon kay ipasaglan ng libari ni mama, wala siya nag-uban diri sa sapa. Natingaman ang tagiya sa nagtaka yung may-ari ng niyog kasi ang laki ng bilang pero ang liit ng timbang. Si mama yung pinagdudahan si mama. So ang nangyari ngayon, ayun, parang na-stop yung ano ni mama doon nung time na yun. Kaya ngayon, ang ginagawa ni mama pag kinukuha siya, binabantayan na niya, sinasamahan na niya magbilang dito sa sapa. Kay yung iba, mga manluloko, kumbaga dinadaya nila yung pagbilang nila. Kahit na minsan nga, kahit nga nagbabantay si mama, nung time na nagbantay si mama, nung nagbibilang nagtaka si mama, hindi nila alam, nagbilang pala si mama. So, kasabay nila. Nagtaka si mama bakit umabot na ng 100 samantalang yung bilang niya hindi pa. Pinaulit talaga ni mama. Kay nag-lesson and learn na si mama nga sa nahitabo sa ni Agi nga gipasanginlan siya. Munang nag-lesson and learn si mama, kada bilang ng niyog andon siya. Talagang nagbibilang din siya. Kay merong iba na kahit 60 pa lang bigla na lang aabot ng 100. Sasabihin na 100. Ganun na sila magbilang. Kaya nagiging lesson and learn. Kaya sa mga nagpapasaka ng niyog, may mga ganito, kailangan talaga na may parsero or may tawag nito sorbistante. Sorbistante yung tawag dyan sa amin. Kailangan talaga may tagabantay, may taga
pag nagbilang talagang meron din nagbibilang o andun kayo para bantayan yung mga nagbilang kung tama ba yung bilang nila. Kasi yung iba hindi mo talaga mapagkatiwalaan, lalo na sa panahon ngayon. Ang hirap, lalo na kung pira yung pag-usapan. Ganun yung mga nangyayari. Yung iba nga nagsisiraan dahil lang sa pera. Kaya hirap talaga magtiwala. Basta-basta na lang magtiwala ngayon sa tao, kahit kamag-anak mo, kahit kapatid mo. Wag na wag lubos magtiwala. Ay magpaipon ta ko og kanang kuan lukay. Unya ang problema ani kay tuwa naman sila sa sapa. Mangita na lang kuan kanang kuan laya. Ang gihimo nila buhat o gihakhakan or nilagyan ng na baitang. O ano ba yung tawag diyan? Kumbaga dito sila nag-i-step para di sila ma-slide. Andito na yung mga naipo nila Ngita na lang ko ni ay ayun may bagong lukay na hulog. Yan na lang yung kunin ko. So kay tuwa naman sila sa sapa. Ang buhato na ko ani kanina lang mga tagak nga lukay ang akuang himuon baguson kani Naalala ko talaga nung elementary kami, dito talaga kami nag-i-slide. Doon pa baba kami hanggang doon. Nakasakay kami gamit itong mga ganito. Ulo ng ano ba na kanang lukay. Hindi talaga matutumbasan ng kahit na ano yung memories ko sa memories ko nung mga kabataan pa namin. Kasi ganito ganito yung mga ginagawa namin. Sinasakyan namin pababa, pa-slide kami dito. Kasi dito kasi yung sagbot dire kasi dati is ano pa yung kugon, yung parang kumpay ng baka ba. Hindi ganito, fern na ngayon napalitan na ng fern. Kaya sa mga nagdi-decor dyan ng mga wedding, mga nagaano ng mga bulaklak ng patay, ayan, nandito maraming fern dito makukuha. Punta lang kayo dito, libre na yung fern dito. Ito yung ginagawang walis. Ito mas maganda to kasi mas matibay to kasi laya na siya. Si Papa hindi na yun bababa dito. Hanggang doon lang yan siya sa sa patag. Ay delikado na magbaba dito. Ma-slide. Ay nakalimutan ko pala yung kutsilyo, nandun lang. Ay naku Inday. Ang ano lang dito, mabilis lang siya mabalik. Magkano na ba yung walis tingting ngayon? Tapos dito sa amin libre ka lang libre ka lang punta dito sa mga balik. Ito talaga yung project sa amin.
simula pa lang nung nag-aaral ako ng elementary. Ganito na mga manina yung project namin. Bawat taon talaga yan, nagdadala kami ng ganito. Bawat year namin, nagdadala kami ng ganito. Hanggang ngayon, ganun pa rin mga maninay. Ang sikulot naman mga manina, yung pinsan ko na lagi kong kasama magbili ng balanghoy dati, is yung ano niya, pag meron ganito, may mga project na mga ganito, walis tingting, siya gumagawa siya para ibinta. Pero ako dati mga maninay, nung nag-aral ako ng elementary, hindi naman mama ko yung gumagawa ng project ko, ako lang naman. Dahil sa mga gadget ngayon, yung mga bata, tamad na magawa ng project. Ha? Pagsaba gumerog maghihap na mo gumer. Ngay danira. Mga traffic ang kanina nga wala nga pasa. Pantay dia ni kay matambakan ka sa buang man bahaw-bahawan. Mi, kaon ikaw na mi.
Kuha na nako ron. Sakto ra. Kaon ka pa? Kay? Namahaw na ba ka? Ako kay wala pa ko namahaw. So ngayon, uuwi muna ako sa bahay. Kumain lang ako ng 1/4 ng butong. Kasi matamis. Tapos, andito si Papa, tinulungan niya ako maghimuog silhig. So nakalimpyo na dai mi oh. Sus, katunga pa. Kinahanglan pa ni og katunga pod. Katunga. Unya karon mo uli ako sa balay kay wala pa koy pamahaw. And then ako pud tawagon si mama ignon ako nga panhiu na dire kay aron makabantay siya pag ihap sa lubi kay dire ra dai nila itapok sa patag and then dire ra pud nila ihapon. So kun ihatag ni mama ang katunga sa butong, katunga o 3/4 di ay sa butong. So daghan kayong salamat guys sa inyong pagsuporta sa akong YouTube channel. Hanggang dito na aking video. Bye bye everyone. Oh, daghan kaayog kahoy daring dapita oh. Oh, ang tagiya pod ani lahi pod. Puro ni siya mahuganihan diri. Diba nindot kay tan-aon. Straight yung mga mahugani. Pero matagal lang siya lumaki. Yan o, mga ilang taon na to. Hindi pa rin lumaki. Yung iba. Kasi grabe yung siksot kaayo ang pagka tanom.